Hindi pa. Yung dextrose mo, hindi ba naipit? So yan po mga ka-journey, isang po palang umaga sa ating lahat. Ano po, dito ako ngayon sa San Miguel District Hospital mga ka-journey. Grabe ang pamimilipit ng tiyan ko talaga. Tapos nakisuyo ko Kuya Mando na magpadala rito sa hospital sa kasama ko si Ate Neng. Kasi parang grabing kabag ng tiyan ko mga ka-journey. Hangin na parang paikot-ikot ng sa loob. Ang huli kong natanda ang kinain ko mga ka-journey, yung luha. Tapos nag-ulam ako ng kamatis. Tapos uminom ako ng nilagang malunggay, yung aking nilalagang malunggay madalas mga ka-journey na nilaga ko yung umaga pa, tapos may natira pa, ininom ko ng bandang hapon. Ininom ko po siya ng bandang hapon, tapos hindi ko na siya ininit, yung ininom ko lang siya na malamig. Sa pagkakaintindi ko, parang naano ako dun sa yung ininom kong malunggay na malamig na siya, na hindi buba ininit ulit. Kasi hapon na po yun Kasi ang malunggay madali lang siyang mapanis. Pero ininom ko naman siya, parang wala man akong ramdaman na parang kakaiba ang amoy. Yun lang ang natatandaan ko Tapos ngayon kinagabihan, pagkatapos kong magpanday ng lubulul ng pinto at saka yung harang ni Pau-Pau sa pintuan, kinagabihan nun, panay na ako utot ng utot. Panay ako utot ng utot. Tapos nung palalim ng gabi, kasi nag-edit ako nun, palala yung sakit ng tiyan ko, namimilipit ako sa sakit ng tiyan ko. Tapos hanggang sa mga baling araw hindi ko na talaga kaya, parang nanghihina ako Kaya nagsabi ko kay Ate Miss na magpahatid ako doon sa ospital. At si Kuya Mando ang kanilang ginising doon. Pasensya na po kuya, may pasok pa naman yung kinabukasan, pero talaga si Kuya Mando ang naghatid. Tapos yun dito, pagdating dito mga ka-journey, sakit talaga tiyan ko. Ninurukan ako ng pampakalma sa paghilab ng tiyan. Nawala naman siya. Ngayon, noong sabi natin Miss na kukuhanan daw ng test yung aking dumi, sabi ko sa kanya, hindi pa ako nakadumi, hintayin mo lang may sabi niya, kumain ka ng lugaw. Kumain ako ng lugaw. Tapos kumain akong lugaw after mga 10 minutes 15 minutes ganun, nakadumi ako. Tapos basa. Sabi ko, ang dumi ko parang tubig man.
Sabi niya, sige lang, okay lang yan, okay lang yan. Eh, ano natin doon, kasi hinhingi yung dumi mo. So, nilagay ko sa bote. Nung nalaman ko, nung pagka-open ko ng ano, bag, nung isinalin ko na doon sa plastic bottle, basa siya na parang tubig talaga, pero dugo po ang marami. Dugo po ang maraming, mahalata mo nang sa kulay, kasi pula. Sabi ko nga, bakit iba man ang kulay nito, bakit dugo na? Sabi ko sa kanya. Pinabidyo ko nga sa kanya yun eh. Sabi ko, bakit iba na yung kulay ng dumi ko, ma? Sabi ko, tas basa para sa tubig. Kasi siyempre nagtaing ako eh. Kasi yun ang pakiramdam ko, nagtatai kasi talaga ako. Bang parang hindi ako natunawan, mayroon akong hindi natunawan or ano. Hindi ko malaman kung bakit. So wala naman akong kinakain na matigas maliban doon sa kamatis. Inulam kong kamatis. Kasi nag-ulam ako ng kamatis nun eh. Hindi ko alam kung yan ba ang dahilan na hindi natunaw sa tiyan ko. Yun lang yung ano eh, naalala ko eh. Kasi ngayon, ginawa na lang akong uli ngayon ng ano, yung test sa ihi. Yun na lang po hinihintay namin ngayon mga ka-journey. Tapos pagkatapos nito, di ko alam kung pa uwi na kami. Yung hinihintay na lang si Ate Miss yung nakatulog na yun. Oh. Patulog na. Masama din ang pakiramdam niyan. Pero talaga magagawa. Pero ngayon, guminhawa na yung pakiramdam ko mga ka-journey. Hindi na nawala ni hilab lang dyan ko. Nung naidumi ko yung parang kulay dugo. Nung naidumi ko, guminhawa ang pakiramdam ko. Tapos yun, hindi ko alam kung anong kuan mamaya. Pagkapauwiin na kami, doon na ako magpapagaling sa bahay. Mga ka-journey. So hanggang dito lang muna po mga ka-journey. Idlip muna ako habang hinihintay namin yung resulta. Maka-idlip muna ako. Ayun po mga ka-journey, may binigay na sa akin dito na kapit. Resita. Resita ito mga ka-journey. Nagkaroon kasi ng infection ako sa dugo daw, sinasabi. Tapos may binigay sa akin ngayon lang papel. For discharge na po nakalagay dito eh. Ito. For discharge na po yan. Tapos tag na ito. Ayan. For discharge na po yan mga ka-journey. Tapos ito, resita. May resita. Kabilaan ko yung resita na yan. Oo, makakalabas na kami ngayon. Bumaba daw yung potassium ko. Mga ka-journey. Tapos yung hilab ng tiyan ko, nawala na po yung hilab ng tiyan ko. Medyo umokay na yung pakiramdam ko mga ka-journey. Kasi wala na yung hilab.
Nga lang, nag-ano ko ngayon sa CR. Munta uli ako doon kasi may laman uli yung bag ko. Ano? Dugo. May halong dugo talaga yung ano ko, dumi ko. Na ano siya, sobrang basa. Tapos ito, may sinabi sa akin dito, may pampatigas daw ng dumi na akong iinumin. Kasi yung dumi ko, basa. Na para, kaya siguro nga nagkaroon ng dugo sa loob kasi panay hilab kahapon na para talagang binawasiwas yung loob ko sa tiyan ko. Ang sakit. Kaya yun siguro yung dahilan kung bakit nagdugo siya. Kasi, siyempre, hindi ako maka dumi agad. Pero basa yung tae ko, mga ka-Johnny, ko hindi siya makadumi agad. Kaya nung nakadumi naman ako, yun, may halong dugo. Tsaka siguro isa sa dahilan din kasi doon pa lang sa bahay, suka ako ng suka hanggang sa makarating ako dito sa hospital. Sige ako na suka, kahit dito sa sigaan ko, suka ako ng suka, mga ka-Johnny. Kaya siguro nagsugat yung aking bituka. Pwersadong gustong ilabas ng ano eh. Ang hirap talaga pag may ganito sitwasyon, pero sila ano talaga eh. Kaya sa ngayon, mga ka-Johnny, stop ko na ako sa yung pagpapanday-panday. Medyo ipahinga ko muna yung katawan ko kasi baka isa yung sa dahilan din na yung sinunod-sunod ko yung gawain na hindi naangkop sa katawan ko. Siyempre, nandun pa rin yung magbubuhat ako. Hindi na talaga siya advisable, mga ka-Johnny. Yung magbubuhat-buhat ako, talagang yun ang isa yan sa napansin ko eh. At saka yun ang sinabi dito nung may sabi dito eh, kagabi, may ano ka pala, may ito, tahi ka pala, ano, iwasan mo yung masyado kang napapagod at yung pagbubuhat-buhat daw, baka daw ako nagbubuhat ng mabigat. Sabi ko, hindi naman po ako nagbubuhat ng mabigat. Hindi ko lang binanggit nga yung nagpanday-panday ako, hindi ko lang binanggit. So sabi ko, hindi naman ako nagbubuhat ng mabigat kasi wala naman akong trabaho na rin eh. Hindi naman ako makatrabaho sa kumpanya, sabi ko. Nasa bahay na lang ako, sabi ko. Sabi niya, iwasan mo magbuhat-buhat na ganyan, baka mamaya kasi yung ano mo, yung bituka mo, artificial na lang kasi ang nakakapit sa balat. Sabi niya, kunting galaw mo dyan at magkakamali ka ng galaw, may tendency na magkakaroon ng pagsusugat sa loob, kasi nahihila. Kasi ano nang ano yung ano ko, artificial na lang. Maingat ka na sa mga mabibigat, yan sabi sa akin ng lalaki na nurse. Sabi ko, hindi naman ako nagbubuhat. Nurse, sabi ko sa kanya, naantok ako. Ano po ba, Johnny, salamat po salamat po sa inyo talaga sa mga uploads ko, na napanood nyo. Thank you sa inyo talaga. Nakita ko sinusuportahan nyo pa rin. Salamat sa inyo. Yan na lang din ang tayo kong ipaglalambing sa inyo, mga ka-Johnny, kasi hindi naman ako makatrabaho rin talaga ng yung trabahong tulad dati ng ginagawa ko, hindi na mangyayari kasi kaya nagpasalamat din ako, napakarami na mayroon akong ganitong hanap buhay, no? Nagpasalamat ako sa una nung doon tayo sa ka-business, no? Naturuan tayo ng ganitong hanap buhay. Napakalaking tulong sa akin to, kaya nagpasalamat ako sa buong ka-business family. Diyan naman ako nanggaling eh. Sila naman ang nagturo sa akin para matuto ako sa pagbablog. Salamat sa kanila. Tulad ngayon na hindi na ako makahanap buhay ng katulad nung dati.
itong pagbablog ang malaking na itutulong sa akin mga ka-journey. Kaya sa mga nanonood, thank you po sa inyo. Maraming salamat sa inyo pong suporta. Ano po? Idlip mo na po ako mga ka-journey. Oh, labas na ako. Labas na ako. Labas na ako mga ka-journey. Lakad na ako, naglalakad na. So yun po mga ka-journey, nandito na po tayo sa labas. Susunduin tayo ni Kuya Mando. Ayun si Kuya Mando. Ay, Kuya Mando ma. Ya! 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 Hey! Kuya Mando. Oh, tudat. Ay, tudat daw. Tudat. No, tudat man dati. Tudat na niya. Oh, tudat dati. Love mo, Papa? Love, Papa? Wish me, Papa, Pip. Love mo, Papa, Pip. Oh, siya. Ha, ha, ha. Baby, 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 baby. Where are you? Here I am, here I am. How do you do? Mommy finger, where are you? Here I am, here I am. How do you do? Ano sunod? Baby finger, baby finger. Di man marunong daddy baby ko. Langga. Ang palangga ng papa. Yeah. Pagka ano pa naman yan, ano ka agad yan? Daddy, help me, daddy, help me, daddy. Yeah. Daddy. O sige, sing tayo. Daddy finger, where are you? Here I am, I love you. Brother finger. Brother pala, tinuruan niya ako. Brother finger, where are you? Here I am, how do you do? Sister finger, where are you? Here I am, how do you do? Mommy finger, pa naman. Next, dili alam tadi. I don't know on how to sing that one. Alam niya yun, yung magmulat sa daddy, sa mommy, sa sister, sa brother, sa baby. Bumalik na uli yung kanyang katawan mga ka-journey na inom siya ulit ng gamot, no? Tapos tinutukan siya ngayon sa pagkain talaga. Hindi na po pwedeng ano kasi naano siya eh. Kumbaga lagi siyang pagka yung sinabing pagka pinapakain mo kasi siya mga ka-journey, sabi niya ayaw, no, yung ganun. Pagka susundan lang yung kanyang gusto, wala talaga. Ngayon, ayaw sa gusto niya, susubuan talaga siya, nasusubuan para ano, patutukan kasi biglang bumaba nga yung timbang niya. Napakalikot niya na ngayon. At saka, ano, namin, bumigat na rin yung katawan niya, mga ka-journey. Napakalikot nga lang talaga siya, sobra. Hindi ko na ano yung kilos niya. Yung ginawa ko dyan na harang sa pinto, pinag-aaralan niyang paano siya makaakyat. Ngayon, pilitin niyang umakyat. Lalambitin talaga siya. Nakakatakot naman. Baka mamaya makaabot doon sa tuktok at biglang malaglag naman doon sa ano. Tapos nakahanap siya ng paraan. Gumawa talaga siya ng paraan. Gumawa na siya ng timba. Kung sakto may timba dito walang laman, di na lang niya dyan. Tinaob niya tapos tinungtungan niya. Makatalino talaga mag-isip eh. Sinita namin, wag, kasi bad yun, delikado yun, mahulog ikaw dyan.
So yun po mga ka-journey, bukas ay tutungo po kami sa Manila po. Pero hindi kami magmumotor, magkukumute na kami kasama ang mga bata, si Kia, si Pau Pau, si Dindin ay hindi yun makasama kasi walang bantay rin dito, siya si dito lang din. Kasi si Dindin po mga ka-journey ay siya ang pumalit muna pansamantala sa mama niya doon sa pagtatrabaho sa kantin. Kasi kailangan din kumita eh. Sayang din yung kita sa isang araw pag hindi mapasukan, no? Dahil yun lang naman din ang nakakaagapay-agapay sa amin dito sa araw-araw na magkakaroon kami ng hanap buhay, ano po. Kaya ano yung mga pinanggagawa mo na naman? Gift kay ate. So salamat sa Panginoong Diyos naman at umigi-igi yung aking pakiramdam na wala na yung kabag, no? Wala na yung kabag, nakadumi ako. Kaya lang mga ka-journey, yung dumi ko ay dugo po, dugo, tubig siya, sobrang basa, tapos dugo, infection daw, na-infection daw yung ano ko loob, dahil doon nga siguro sa yung kahilab-hilab ng tiyan ko. Tapos yun, may kinalaman talaga doon sa aking kulon, ano po mga ka-journey. Pero binigyan ako ng gamot. Pero ang ano ba sabi mo sa doktor? Magpa-CT scan. Magpa-CT scan talaga. Wala naman akong, kaya sa ngayon wala naman akong ibang trabaho kundi sa ngayon talaga dito lang sa bahay. Tsaka yung sa pagbablog, ano po, doon na lang po ako nakatutok. Medyo mag-relax muna ako ngayon mga ka-journey sa mga gawain dito sa bahay. Dami ko pa dapat gagawin dito pero pinag-ano ko muna, no? Pinagpaliban ko muna mga ka-journey kasi mahirap, ang dami ko pang gagawin, no? Isipin mo yung hindi ko kasi kayang pagsabay-sabayin din mga ka-journey, kumbaga paspasan kong gawin, mahirap din eh. Yung isang pinto at saka yan maghapon kong tinrabaho, itong sa loob ng hindi ko pa nasimulan ito. Tapos yung mayroon doon pa sa kusina, tag-ulan na mga ka-journey, kanina umaga o kahapon pala ng umaga, tama, kanina umaga, no? Kasi anong oras pa lang naman, alas 8. Nung paghatid ni Kuya Mando sa amin, pagka kinaumagahan daw, bumuhos daw dito ang napakalakas ng ulan. Yun nga, nakita namin dito ngayon pagdating namin, basang-basa dito, at saka yung daan na namin sobrang putik. Kaya ito ang isa sa pinoproblema ko, itong kusina na hindi ko pa natrabaho. Mahirap din kasi pagsabay-sabayan din po. Tapos itong kusina pa naman napaka-importante din yan kasi pag umihip ng hangin papunta dito, yung napakalaking siwang dyan, ay basa din yung loob na to pag nagkakataon. Kaya kailangan talaga maasikaso ko na to sa madaling panahon. Pero tapusin muna namin tong aming lakad bukas sa Manila, no? Sa East Avenue po kasi kami pupunta mga journey kasi yung aking financial assistance, sayang din po kasi yun na hindi namin matrabaho. Tapos ko alam kung ano pa bang mga dapat at saka yung ano pala yung card ng mga bata, no? Hindi pa na ipalalamove dito. So hanggang dito na lang muna mga ka-journey, abangan nyo lang po yung aming lakad bukas, ano po.